sa puntong ito makakausap po natin si Ginoong Bernie De Leon, weather forecaster po ng Pag-asa. Alamin po natin ang status po ng Bagyong Pablo. Magandang hapon po, Mang Bernie. Hello, Mang Bernie. Hello, Jiggy. Magandang hapon naman. Opo, sa ngayon po ba, nasa na po itong Bagyong Pablo at gaano kalakas pa ho ito sa ngayon? Sa ngayon po, papalapit na po dito sa provinces ng Negros at inaasahan natin na ito po ay magkocross dito sa probinsya po ng Negros po. Opo, at itong parte ho na kinatatayuan namin, so masasabi ho ba na medyo ligtas na sila sa ulan at sa hangin po o meron pa rin pong epekto yan, yung Bagyong Pablo dito po sa mga lugar na una po niyang dinaanan? Opo. Actually, pagka taas kami ng public storm warning signal number 3, hindi naman po ibig sabihin na nandun na kaagad yung may lead time pa po na 18 hours. Opo. At tama ho ba na posibleng mag-landfall po ito ng pangalawang beses sa may Palawan? At yung Metro Manila ho ba, nakikita nyo sa track ng bagyo o ano po ang masasabi nyo sa tinutungo po ng bagyong ito? Base dun sa nakikita naming track, medyo may kalayuan po yung tinatahak itong bagyong si Pablo dito po sa Metro Manila. Bali, ang tutumpukin niya pagkatapos ng Negros Province, dito po sa Palawan. Yung Northern Palawan po ang matatamaan po. Opo, tsaka po, Mang Buddy, hanggang kailan po itong bagyo mananatili po dito sa ating PAR? In-expect natin na itong bagyong ito, makakalabas na to ng Friday po ng umaga. Opo. Siguro paalala po sa mga kapuso natin na nanonood po ngayon, ano po yung nais niyo panawagan, Mang Buddy? Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na yung mga area po na naapektuhan, kung kailangan pong magsilikas na, kailangan na po silang magsilikas at wag pong antayin na sasabihan pa sila kasi baka mamaya sila eh. Tapos yan yung mga kailangan na bago sila lumikas, dapat meron silang mga pagkain, dalang pagkain, mga damit, mga flashlight, yun lang po. Opo. Maraming po salamat si Ginoong Buddy Javier ng Pag-asa.